بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. So alhamdulillah ang lecture na ito ay paglilinaw ng lecture kahapon kasi may isang nagtanong na kapatid natin na tungkol sa yung mga pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o glorifying sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ba ang dito na yung may mga background? At ipinadala niya sa akin ang mga ito at napakinggan ko at itinanong ko ito sa mga ahlul ilm. Nakikinig sa mga duros o sa mga lecture sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram at sa iba pang mga na dapat bilang isang Muslim, kapag tayo ay makikinig sa isang tao, tiyakin natin na pinagkakatiwalaan natin yung ating pinakikinggan o kung saan tayo nakikinig. Kasi isa yan sa kahalagahan ng ating pag-aaral ng Islam. Kailangan makikinig tayo o kukunin natin kahit konting makukuha natin sa pamagitan ng media na yung taong pagkukunan talaga natin ay mapagkakatiwalaan na ang kanyang pinagkukunan ay kitab at saka sunnah at ito inuunawa niya kung paano inunawa ng mga salaf ng ummah, ng mga sahaba. Ito ang tinutukoy nating Islam na ating pinapangaral. So ang Islam, halimbawa Quran at saka sunnah, dito tayo kukuha. Ito ang ating masdar. Ito ang masdar, ibig sabihin ito ang source ng ating din. Walang ibang source. Ngayon, ang pag-intindi ng masdar na yan, ng kitab at saka ng sunnah, kailangan intindihin natin kung paano ito inintindi ng mga sahaba. Ng mga tabi'in at ba'at tabi'in, ibig sabihin ng salaf ng ummah. Yung mga Qur'an al-Mufaddala, yung the best generation, na sa pamagitan ng sanad. Pagkatapos, hanggat maaari, kung magawa natin, kung may kakayahan tayo, mag-aaral tayo sa ulama. At ang pinakamaganda pag-aaral sa ulama ay yung kumupo talaga sa kanyang duros, sa masjid o sa ang lugar sila nagtuturo. So alhamdulillah, siguro ako ay bago pa lamang sa inyo, marami sa inyo hindi nakakilala sa akin. Ako ay nag-Muslim noong 1993. Ako ay nag-convert sa Islam. Hindi ko ginagamit yung salitang balik Islam dahil yan ay hindi tamang pamaraan ng paggamit na ako ay converted o ako ay nag-Muslim noong 1993. Magmula noong 1993 hanggang ngayon ako ay nag-aaral pa ng Islam. Nakapag-aaral ako sa mga center at ako ay nakapag-aaral sa Makkah, sa halakat sa Makkah. Dahil ako ay mag-apply sa mga university, ako hindi tinanggap dahil ako ay 32 years old na ako ay mag-Muslim. Pagkatapos ako ay pinalad na makapag-aaral sa King Abdulaziz ng Lugatul Arabiya at pagkatapos ito aking naging daan upang ako ay makapag-aral. So ang pamaraan na aking pag-aaral, para sa inyong kaalaman, na ako ay nag-aral sa mga masjid. Kinukuha ko ang aking kaalaman kung anong pamaraan ng mga sahaba, ng mga tabi'in at ako ay ito talaga ang gusto kong pamaraan ng pag-aaral. Dahil kami ay nag-aaral ng libro at tinatapos namin yung libro. At ang aking mga naging guro ay talagang mga estudyante na mga ulama. Halimbawa, si Sheikh, isa sa aking teacher o Sheikh sa Hadith, si Usama Al-Amri, siya ay estudyante ni Sheikh Abdul Muhsin Abad, isang muhaddithin sa Makkah.
At ako'y nakaupo sa marami mga, ang aking guro ngayon, hanggang sa ngayon, Sheikh Ahmad Abu Khalid Al-Sharif, siya estudyante ni Sheikh Al-Albani, tsaka ni Sheikh Rabi Al-Madkhali. At ako ay nakaupo kay Sheikh Ubaid Al-Jabiri, kay Sheikh Muhammad Al-Madkhali, at marami pang iba. At tuwing may mga daura si Sheikh Saleh Al-Fawzan, ako ay matagal din nakaupo sa kanyang mga durus. At kalimitan sa aming pinag-aaralan ay akida ng Islam. So, yan ang aking pamaraan ng pag-aaral. Ako ay hindi nagtapos sa university ng mahabang panahon. Pero hanggang sa ngayon ako ay nag-aaral kung anong pamaraan ng ating mga salaf. At yan ay kinararanggal kong pamaraan ng pag-aaral. Dahil ako ay nakaupo talaga sa duros ng mga ulama at saka mga talibul ilm. Direkta. Wala ako nakikitang ibang lahi na umuupo doon katulad kong Pilipino. Puro kasamahan ko ibang lahi. Merong mga Indonesia, Africa, at iba pang mga lahi na nakaintindi ng Arabic dahil ang duros doon ay Arabic. So ngayon yan ang ating pamaraan bilang estudyante o student of knowledge. Kukunin natin ang kaalaman doon sa taong pinagkakatiwalaan natin at magtatanong tayo sa taong pinagkakatiwalaan natin. Kapag hindi tayo nagtitiwala, huwag tayo magtanong. Kapag hindi tayo satisfied sa kanyang ilm, sa kanyang huwag tayo magtatanong hanggat maaari. Kaya lang pinakamaganda magtanong tayo sa ulama hanggat maaari. Dahil ako nagtatanong pa rin ako sa mga ulama, lalo kapag mga patwa ang issue na hindi ko, kaya kinamumuhian ko ang subagot. Marami nagtatanong sa akin dyan, sabi ko, huwag kayo magtatanong sa akin dahil hindi ako ahlul patwa. Hindi ako tao na karapat dapat na magbigay ng patwa. So ngayon, ang mas'ala na ito, ang babasahin natin na yung very famous na hadith sa Arba'in an-Nawawi, ito rin ay yung binasa nating hadith kahapon ni Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Ang kanyang version o labdo ay very famous sa Arba'in an-Nawawi, hadith number 6. Ito ang memorize ng karamihan, ito ang memorize namin, at yung kahapon sa Bukhari, bibihira na ka-memorize ng version ng Bukhari. So sabi rito sa hadith na ito, didirekta ko na yung An Abi Abdillah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Hanggang dito tayo. So ang dito, ang pinaka dito mas'ala ay halal, maliwanag, malinaw, haram, malinaw, at yung pangatlo syubhat. Ito ngayon ang pag-uusapan natin, syubhat. Syubhat, ibig sabihin, malabo, hindi maunawaan, hindi maintindihan. At sabi rito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang syubhat, la ya'lamuhunna katirun minan nas. Ibig sabihin, karamihan sa tao, hindi nakakaalam. Kahit talibul ilm, minsan. Kaya sabi rito, katirun minan nas, ang kalil na tao nakakaintindi nito, mga ulama. Kahit talibul ilm na katulad natin, hindi bibihira, nakakaintindi. So kaya sinabi rito ng Propeta Muhammad, kalil, ang kukunti lamang na tinutukoy dito ay mga ulama. Ngayon sabihin natin, mas'ala ng music o musika, ito ay clear na haram sa kitab at sa sunnah. Halimbawa sa surah Al-Luqman, wa minan nasi mayastari lahwal hadith liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattaqidaha huzwa. Ito ang dalil sa kitab, sa surah Al-Luqman. At ito ay nag-swear si Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wallahi, siya ay nag-swear na sabi niya, hadal gina. Sabi niya, yan ay music. So pag sinabi natin musika, yan ay awit, o sabi natin sa song o kanta, na may mga kasamang musical instrument at yung mga masasamang salita. Pagdakila sa babae, sa lalaki, o sa mga nilikha. Yan tinatawag nating lahwal hadith. At ang meaning ng lahwal hadith, hindi lamang, pero pasok dito ang gina o musika. Sana. Pagkatapos sa Sahih al-Bukhari, ito ay nasa mahigit 5,000, ay paliwanag ko yan ang detalye, nasa YouTube na kayo. Sabi niya, qawmu yastahilluna, may mga tao na gagawin lang halal. Pag sinabi itong yastahilluna, yung haram, gagawin lang halal. Gagawin lang halal, al-hirra, wal-harir, wal-kamar, wal-maasib. Ang tinutukoy dito maasib ay mga musical instrument. Kaya, ibig sabihin, nagkukumbine ang ayat at saka hadith
na bawal ang mga awit na mga pinagbabawal o kanta, at ang mga musical instrument na gagawin nating background. Yan ang pinakaano dyan yan ang mga dalil na matibay na dalil. Sahih al-Bukhari. Ngayon may nagsasabi na yan ay muallak. Yan ay pinaliwanag ko ang ibig sabihin ng salitang muallak. Yan ay sahih. Yan ay merong turok na mausul. Yan ay nakakonekta. Idinugtong na maraming turok. At idinugtong yan, Ibn Hajar, meron siyang mismong isang nilagyan ng sanad lahat ng mga muallak sa Sahih al-Bukhari. Pero walang mga ulama ng hadith na nagsasabi na ang hadith na yan ay daib. Daib. So, ang ibig sabihin ng salitang muallak, literally suspended, pero ang ibig sabihin ng salitang muallak sa terminology ng mga ahlul hadith ay tinanggal yung mga sanad. Dahil kalimitan sa atin ngayon, halimbawa, pag magnanarit tayo ng hadith, hindi na natin binabanggit yung isnad. Nasabi natin, direkta na tayo kay Abu Hurairah. Yun ang ibig sabihin ng muallak. Inuumit na natin yung mga tao, direkta na tayo kay Abu Hurairah. Pagkatapos kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, yung pinadala sa atin ng kapatid natin na kung titingnan nyo sa YouTube, na ang title niya, Benam, B-E-N-A-M-M. Tapos, kung ito ang gumawa niyang Bali Daba. Pagkatapos nakalagay sa baba, The Glorified Names. So, Ya Allah, binabang Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, at mga iba pang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang wording na yan, hindi ko gagamitin yung salitang lyrics. Ang lyrics na terminology, ito ay terminology sa musika, hanggat maaari. Huwag tayong gagamit ng terminology ng musika. Ang ginamit na wording sa na yan ay, wording o mga salita, ay mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, kung kukunin natin yan sa 99 names sa hadith, sabi nga rin sa hadith na yon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang waman apsaha. So, pinaliwanag ng mga ulama ang ibig sabihin ng salitang apsaha. Kung sino ang maka-memorize, ang ibig sabihin ng apsaha, maka-memorize at makaintindi nito at isa buhay niya ito, ibig sabihin, gamitin niya ito sa kanyang dua, papasok siya sa Jannah. Yung 19 na yan. Kaya lang, ang sinabi dyan ay basahin. I-memorize, basahin at intindihin. Ngayon, yung pamaraan na ginagawa ko ng iba, yung kinakanta nila yan, so kung ang pamaraan naman ng pagbasa niyan, o sabihin natin, binabasa, huwag natin gamitin yung salitang kanta kasi ang ibig sabihin ng kanta, awit. Ang ibig sabihin ng kanta ay awit. So, binabasa nila yan na walang background, wala yung problema. Hindi natin sinabing yan ay haram, hindi natin sinabing yan ay halal. Ang tinutukoy natin dito, background. Yung nasa likuran ngayon, pinakinggan ko ng ilang ulit ang na yan, yung pinadala sa atin na inshallah gagawin din isang kapatid natin na isasama niya dito sa video na ito, ang pinadala sa atin ating kapatid. Na, kung titignan natin, pakinggan natin mabuti yung background, tinutukoy ko background, na wala akong comment sa wording. Sa mga wording na ginagamit, wala akong comment. Kasi pangalan ng Allah, ang nabanggit, hindi natin pinagbabawal ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala o Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinagbabawal sa musika ay yung mga pagpupuri sa mga nilika, mga bastos na mga malalaswa at yan ang mga tinatabi natin pinagbabawal. Pero yung babanggitin natin ang pangalan ng Allah subhanahu sa ating pananalita o sa ating tula o sabihin natin kinanta natin sa pamagitan ng medyo may tono, pero wala siyang musical instrument na background. So, ito ay walang problema. Walang problema. Ngayon, ang tinutukoy natin dito, yung background. Ang background, kapag pinakinggan niyo ang mga background ngayon ng mga, halimbawa, yung mga awit ngayon, o music, o yung mga singer na katulad nila Masin, Masin, at iba pang mga na talagang maliwanag ang background ng musical instrument, yan ay haram. Yan ay haram. Kahit nang ang wording nila dyan ay pangalan ng Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Kapag may musical instrument na maliwanag talaga na yan ay musical instrument, yan ay haram. Wala diyang pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan. Ngayon, ang mga pumapasok sa ating dawa, yung background ng ating dawa o mga lecture o mga video na nagpapakita pa nga ng mga unseen ng Jannah, Wan-Nar, ang tungkol sa Akira, ng mga umur al-mugaybayat, may mga background na mga musika. So, unang-una, yung mga ganyang video na nag-describe ng unseen,
ito ay dapat nating layuan. Dapat nating layuan. Kasi ang umur ng ansin, ang mugaybayat, ang tungkol sa paraiso, sa impyerno, sa barsak, o ano mga pangyayari na hindi pa nangyayari, hindi natin pwede puntahan. Kahit na may nabanggit, pwede natin banggitin yung hadith, yung aya ng Quran, pero yung i-describe natin sa pamagitan na may mga gumagalaw na tao, may papakita tayong insidente, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala pang matang nakakita, wala pang tengang nakarinig, at hindi pa sumagi sa puso ng sinuman. At binasa yung aya sa Suratul Sajdah. So ngayon, ang ano na yan ang mga pinagbabawal na mga unang-una, tapos yung mga yan, may mga background pang musical instrument. Kahit sabihin natin yan ay Islamic dawa. Ang Islam, tayo ay nakabase sa yakin. Ang ibig sabihin ng katiyakan. Walang anumang uri ng doubt kahit katiting. Ang ating Islam, we have to worship Allah. Dapat ating sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala tayong anumang uri ng doubt sa ating pagsamba. Ganon din, ang gagawin natin, naman tayo magdadawa o magbibigay tayo ng mensahe, magkukumbay tayo ng message, ito ay kurba. Ito ay sabi nga natin, to make us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So kailangan din tiyak tayo at tamang pamaraan ang gagawin natin kurba. At pangatlo, kailangan kapag tayo gagawa ng mga ganyang uri ng kurba o ibadah, dapat lamang we have to please Allah. Kailangan ang ating layunin ay para malugod o kalugudan, hindi tayo kalugudan ng tao. Ang ating layunin ay to please Allah, makalugudan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit na hindi ang tanggapin ng tao. Ang ating layunin ay i-convey ang katotohanan at to please Allah pag i-convey ang katotohanan kahit yan ay hindi tatanggapin ng tao. Kaya sabi dito ng propeta, la ya'lamuhunna katirun minan nas. Katirun minan nas. So ang mga background na yan, sa mga lectures o muhadara o ano mga video na yan, ang mga background, may mga background na clear na musical instrument. Yan ay haram. Ngayon, may mga background katulad ng pinadala ng kapatid natin na yung background na yan ay syubha, doubt. Hindi siya maklarify kung siya ba ay music o hindi. Merong ganyan. So ano ang kanyang mas'ala? Halal, haram, doubt. So sabi rito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamanittaka syubuhat pakadistabra alidini wa irdi. Kung sino man ang layuan niya, i-avoid niya, huwag siya pumunta sa syubuhat, pinangalagaan niya ang kanyang din. So ibig sabihin dito, ang ano natin, utrok asyubuhat, layuan natin asyubuhat. Kapag ang ano na yan, sabi natin, yan dyan nga, ya Allah, ya Rahma, ya Rahim, pero may background na hindi natin tiyak kung yan ba ay music o hindi. Anong ano dyan? Yan ay syubuhat. We have to avoid. Dapat natin layuan, iwanan natin yan. Kung gusto nyo banggitin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, banggitin natin basahin natin yung hadith o yung pangalan, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yan ang pag-memorize natin. Mas maganda yung hadith mismo ang ating memorizing. Kasi yun ang nusus. Halimbawa, sa Suratul Hasyr, nabanggit ito na maraming pangalan. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul qudus as-salam al-mu'min al-muhib. Nandun ang mga pangalan ng Allah sa pamaraan ng kiraan ng Quran. So kaya ang ang conclusion sa na yan ay mas'ala, hindi natin sasabing yan ay halal, yan ay haram, hindi natin sasabing, siya ay nasa gitna, siya ay syubuhat, siya ay doubt. So ano ang ating posisyon sa doubt? Iwanan natin. Utrok, avoid. Iwanan natin, wag natin puntahan ng doubt. Kasi sabi dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waman waqa'a fi syubuhat." Kung sino ang pumunta sa syubuhat, waqa'a fil haram. Kung sino man ang puntahan niya ang syubuhat, ang doubt, mapupunta siya sa haram. Maliwanag dito sa hadith na ito. So kaya ibig sabihin, isang taong naghahanap ng katotohanan, ang kanyang malinis ang kanyang puso, gusto niya talaga, ay lalayuan niya talaga. Ito ay syubuhat. Hindi sigurado kung yan ay musical background o hindi. Huwag natin puntahan. At, alam mo, sabi ng kapatid natin, napakaraming ustad na ginagamit nila yan. Tandaan natin mga kapatid, hindi ako alim, hindi ako ulama. Ako isang katulad nyo lamang na isang ordinaryong Muslim na
converted sa Islam, pero ako, magmula noon hanggang ngayon, ako'y nag-aaral. At ako hindi lecturer hindi ako nagtatrabaho sa center. Ako ito nakita nyo, aking kwarto ay ordinaryong kwarto lamang, na dito ako nagtuturo sa inyo, para magkaroon ako ng gantimpala at gusto kong, dahil alam ko na nung ako hindi pa Muslim, maraming mga hindi Muslim na hindi nakarating sa kanilang mensahe. So ako dating hindi Muslim na nang malaman ko ang katotohanan, gusto kong mai-convey o maiparating sa mga tao ang Islam sa tamang pamamaraan. So hindi ako nagtatrabaho sa center, hindi ako sumisweldo sa center, hindi ako ginagastusan sa center. Ako ay nandito sa aking bahay, nakita niyo aking dukha na kwarto. Dito ako nagle-lecture. So ito ay handog ko sa inyo. Ito ay aking handog na kung sino naghahangad ng kaalaman na kinuha ko sa mga ulama. Ito ay taos-puso kong handog sa inyo. Hindi ito, wala akong bayad, wala akong gumagastos dito. Kapag ako ay minsan nagtuturo ako sa masjid, pupunta ako sa mga center pag weekend, may mga center pa nga hindi ako tinatanggap. Kasi hindi lang ako kilala. Minsan may masjid na himingi ako ng permission, pwede mamaglag sa bila, kailangan humingi ka ng permit. Ganyan ang aking pagdadawa, hindi ako kasama ng karamihan na ano. So kaya dito, sabi ko nga yan ay syubuhat. Ngayon, yung mga nagsasabi na maraming mga ustad o mga sheikh o mga ano na ganito, na ginagamit nila ang mga background na yan. Dapat nating laging tatandaan, ito ay paalala, na ang dalil ng Islam ay Quran at saka Sunnah. Hindi natin pwedeng kuning dalil ang tao, ang ustad. Kahit napakaraming ustad ang gumamit niyan, kapag yan ay nasa syubha, dapat nating layuan. Kahit pa napakarami at nag-iisa na lang ang tao na nagsasabi na yan ay dapat ninyong layuan o kukunti lamang ang nagsasabing yan ay layuan, hindi tayo pwedeng sumama sa karamihan kapag yan ay hindi tayo tiyak. Ang din ng Islam ay din ng katiyakan, ilmul yakin. Ito ay dinul haq, dinul yakin, katiyakan. Hindi din ng pag-aalinlangan. So kaya tandaan natin, ang tao ay hindi dalil, hindi proof, hindi burhan. Hindi ako burhan. Hindi ako burhan, hindi ako dalil, hindi ako proof. Kapag ang aking sinasabi sa inyo, ayon sa kitab at saka sa sunnah, at kung ano sinabi ng Propeta Muhammad, pwede nyo tanggapin. Kapag hindi, i-reject ninyo, huwag nyo tanggapin. Yan ang isang tao na naghahanap ng hak, ng katotohanan. So kaya ito ay palaging paalala ko sa inyo na kunin natin ang ating ilm sa kitab at saka sa sunnah kung paano ito ununawa ng mga sahaba. Kaya nang tanongin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon sa 73 na pirka, 73 group, sabi niya, ma kana alayhi ana al-yawm ashabi. Sabi niya, kung ano ang aking Islam ngayon at ang aking mga sahaba, ito ang Islam na tinutukoy niya na hindi kasama doon sa 73. Sa aya ng Quran, naipaliwan, pa in amanu, bimitli ma amantum bihi, faqad ihtadaw. Kung ang inyong iman, ang inyong paniniwala, katulad ng iman ng mga sahaba, kayo ay nasa gabay. Kayo ay nasa gabay. So kaya yan natin, we have to please Allah, ang ating ibada, yakin. Alam mo, makita natin ngayon, may mga muhadara, may mga lecture na nagdadala ng mga maraming kalalakihan, nakabihis o kababaihan sa stage jama'a. So ang ating ay to convey the huda, ang ating dawa to convey the message. Para i-convey ang message, hindi para mag-entertain, hindi tayo entertainment. So marami na gumagawa, nagdadala ng mga kabataan, mga syabab, bibihisan, at sila ay aawit o tutula sa harapan jama'a. Yan ay stranger sa Islam. Jama'a, yung ginawa ng propeta, nagukay sila sa Battle of Trins, sila ay nag-aano ng poetry. Nag-aano sila ng poetry para wag silang mainip. Pero yung gagamitin natin sa entablado, gagamitin natin yan ay dawa to entertain the people. Ang Islam ay hindi entertainment. Ito ay huda. Para gabayan ang tao sa hak. Para gabayan. Kailangan hanggat maaari, wag tayo magsasalita na walang dalil. Minal kitab wa sunnah. At ano ang paliwanag ng mga salaf ng ummah, ng mga salafus salih. Kung kayo ay nagkiklaim na kayo ay salafi, kayo ay follower ng salaf,
Kailangan humawak kayo sa manhaj ng salaf ng ummah. Kaya inshallah, yan ang aking ano na. Sabi ko nga, hindi yan halal, hindi haram. Siya ay nasa syubha. Nasa mas'ala ng syubuhat. Ang background niyan, hindi natin maintindihan. Music ba siya o hindi? Ano ang dyan? Conclusion? Utrok. I-avoid natin yan. Inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.